So sa nalalapit na trade deadline, halos busy na ang ilang mga team sa ngayon sa pagpapalakas ng kanilang lineup. At nakita nga lang natin itong nakaraan na gumawa na ng galaw ang Indiana Pacers upang makuha si Pascal Siakam. At kahapon naman maswerteng nakuha ng Miami Heat si Terry Rozier. Matapos lamang nilang magbitaw ng ilang mga picks kasama si Kyle Lowry. At habang nagkakaroon na ng pagbabago sa lineup ng lahat ng NBA teams, kapansin-pansin ngayon ang tahimik na galaw ng Golden State Warriors at Los Angeles Lakers. Dahil kung big man nga lang ang pinakang problema ng Warriors ngayong season, ang Los Angeles Lakers naman ay hindi na matino kahit meron na nga silang mga high talented players sa kanilang lineup. At kung sino-sino na nga lang na player ang gusto nilang makuha upang magkaroon lamang ng totoong pagbabago sa kanilang lineup. At dahil walang makuhang trade partner ang Los Angeles Lakers sa lahat ng NBA teams, sinubukan naman ng Lakers na i-trade si D'Angelo Russell sa Warriors para kay Andrew Wiggins. Ngunit hindi naman dito nagpakita ng interes ang Golden State Warriors. At matapos naman i-acquire ng Lakers si Andrew Wiggins sa Warriors, nabaling naman ang kanilang tingin ngayon kay CP3. Dahil ayon mismo sa betting online na inilabas mismo ng Basketball Forever, Lakers nga daw ang best betting odds na makakapagland kay CP3. Ngunit hindi pa nga ito sigurado dahil Golden State Warriors pa rin ang magdedesisyon kung ite-trade nila ito ngayong trade deadline o sa susunod na season. So sa pagiging desperado ng Los Angeles Lakers upang magkaroon lamang ng pagbabago sa kanilang lineup, kapansin-pansin para sa mga Warriors fans na parang ginagatasan nga lang daw ng Lakers ang Warriors sa trade na ito. Dahil kung mangyayari nga daw ang trade scenario sa magkabilang team, halos parang naloko na nga nila dito ang team ng Golden State Warriors. Samantala sa paglisan naman ng assistant coach ng Golden State Warriors na si Dejan Milojevic, naging malaking dagok ito sa buong team ng Warriors dahil matagal nga silang hindi nakapaglaro dahil sa naging insidente sa kanilang assistant coach. At bilang tribute para kay Coach Dejan, naglagay ang Warriors front office ng simbolo ng pangalan ni Coach Dejan sa mga jersey ng kanilang mga players. At pati na rin ang sideline ng court ng Chase Center ay nilagyan na rin ng Golden State Warriors bilang pag-alala sa naging sipag at tiyaga nito sa kanyang trabaho. Kaya naman sa pagkawala ni Coach Dejan sa team ng Warriors, wala pang malinaw na inaanunsyo ang Warriors front office kung sino na ang papalit sa kanyang pwesto. Dahil napaka-importante nga ng posisyong ito, dahil isa sa trabaho ng assistant coach ang magmando ng adjustment sa head coach mismo ng Golden State Warriors. At ito lang ang ating NBA updates ngayon mga Lods. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, subscribe mo na yan para updated ka sa ating NBA season ngayon. Salamat po.